Sure, sa mga boss may kinagawa na naman tayo ngayon na Honda Beat 110 mga bossing. So ang problema nito ay niya mag-push button. So ang tinabo na is 50,000 kilometer. And try natin i-push button mga bossing. Yan. Pag pinush button natin siya, yan ang nangyayari sa kanya. Nagbi-blink yung kanyang panel. Ganyan, tapos nakiklik lang yung kanyang relay. So, step by step, hanapin natin sira ng motor mga boss. Panoorin nyo lang hanggang dulo. So, check natin yung voltage ng battery. So, gamit tayo dito mga bossing ng detailed multi-tester. Para hindi tayo na mahula kung paano natin troubleshoot ang motor. So dapat pag nagta-troubleshoot kayo ng motor, malakas yung kanyang battery para accurate yung mga electronic parts. So mabilis siyang gumana pag-response pag bago ang kanyang battery. Okay, ito na mga bossing, mag-start tayo and lumalabas sa kanya 9 volts. Ibig sabihin, defective na yung battery, hindi niya na kayang i-crank yung motor. So, ganyan lang yung nangyari sa kanya. Bali, ito nga pala, check natin yung DLC connector kung meron rings check engine. So, pupunta tayo rito sa tabi ng battery. So, check natin kung may check engine to mga bossing para kung sakali, mag-troubleshoot pa tayo ng iba. So, madali na matanggalin to. Yan, make lock lang na ganyan niya, tapos hatakin nyo lang. Yan, matabi na siya ng battery. Palang isort natin dito yung kulay na yung green at brown. So, gamit lang tayo rito ng paper clip para makita natin yung error. Kung bakit tayo nyo mag-start. Automatic, pag nag-blinking yung panel, pag nilagay nyo to, ibig sabihin, meron pa siyang check engine trouble code. Pero kung wala naman, naka-steady lang, wala siyang error. Ayan, nakita natin, walang blinking pattern. So, wala siyang error. Dito na tayo magpapawas sa battery. Up na lang muna natin tong motor. Kumani. Tapos tanggalin natin yung DLC connector natin. Ayan po, brake na natin. So, manghiram muna tayo sa tropa natin na ang battery. So, meron tayo rito na battery na kumagana sa starter na medyo malakas pa. Para kung sakali, matroubleshoot natin kung bakit tayo niya mag-push start na Honda Beat natin. So, ang gamit ko lang dito, OD. So, try natin yung OD battery. Quality rin itong OD na to, medyo may kamurahan lang din yung presyo niya. So, pwede na to, tumatagal siya ng 2 taon mahigit yung battery na OD. So, subok ko na rin itong battery na to. So, tanggalin muna natin itong battery na to, tapos lagyan natin yung OD battery. Tapos try natin i-push button. So, subay-bay, labigyan natin mga boss ng gandulo para makakuha kayo ng idea sa paggawa ng motor. So, lagyan muna natin itong battery. Bali, 2 screw lang naman yun. So, dapat pag maglalagay kayo ng battery, dapat medyo higpitan nyo na yung mga terminal kasi minsan naglulus. Pag naglulus kasi at lost power kasi yung mangyayari sa mga F5 natin, hihina yung bomba ng pump. Parang lunat siya. Kaya kailangan laging intact yung terminal ng ating connection ng battery. Ayun na, naikpitan na natin yan mga bossing. Tapos try natin i-ignition. Ayan, gumana na yung ating push start. Ibig sabihin, mahina na talaga yung battery. Dahil sa tagal na rin ang tinakbo ng motor, 50,000 kilometer.
So sulit na yung battery. Alam naman naging problema ng Honda Beat na to. So mahina lang yung battery. So ang gagawin natin dito, papabili na natin si customer ang bagong battery. Absorbable yun talaga yung sira ng motor. So ilang ginawa natin, 50,000 kilometer yung tinakbo ng motor. Eh babalik na natin ang natin dito mga bossing. Tapos testing na lang natin to mga bossing. So ganun lang yung ginawa natin dito sa Honda Beat na to. So sana na ako ay ng idea sa paggawa ng motor. So hanggang dito na lang bigyan natin mga boss. Thank you and goodbye hanggang sa muli.